Merhaba, hoş geldiniz. Welcome to Chan OFW Channel and Turkey. So, ayan guys, sa mga kababayan po natin na gustong mag-apply ng trabaho dito sa Turkey. So, panoorin nyo po ang vlog natin for today at bibigyan ko po kayo ng tips kung paano kayo makapag-apply. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin from other country, sa mga kababayan natin galing sa Middle East, Hong Kong, Singapore, at Malaysia, at kung saan pang bansa na gustong pumunta dito sa Turkey. Gusto ko lang pong magbigay sa inyo ng tips. Tara, samahan nyo ako at magkwentuhan tayo. Ayun, no? Ito si Naim, siya yung yung baby ko dito sa Turkey. So, nandito nga pala ako ngayon sa Turkey. Galing po ako ng Hong Kong. 2015 po ako dumating dito sa Turkey. So marami tayong kababayan ngayon na ano natin sa Facebook na gustong pumunta ng Turkey. So yes, hindi po namin kayo masisisi dahil pariho ko po kayo na galing sa ibang bansa dati na nangarap din na kahit papano is lumaki yung sahod natin. Kasi alam naman natin, halimbawa sa Singapore, sa Hong Kong, na medyo mababa lang talaga yung sahod natin noon. Noon yun. Pero I know ngayon is medyo malaki naman po yung nagiging sahod ng Hong Kong. At saka ang mga benefits ng Hong Kong is mas maganda at mas marami. Sa totoo lang, compare po dito sa Turkey. So, bibigyan ko lang po din kayo ng ng idea. So, hindi naman ko kayo dinidiscourage na pumunta dito sa Turkey, pero bibigyan ko po kayo ng idea, okay? Kung ano yung paraan or mga ganon. So, 2015 po is nagtatrabaho po ako sa Hong Kong bilang domestic helper. So, for 2 years, wala po akong plano noon na pumunta dito ng Turkey. Kasi noong 2015, hindi pa po, kumbaga, before ng 2015, ang pagpunta ko dito, ang talaga noon, ang marami akong kakilala sa Turkey na ang talagang ina-applyan namin doon, isa na ako doon, is Canada. Okay? So, nung time ng 2015, nasa mga January or 2014, kasi dumating kami sa Hong Kong naman. Alam naman natin sa mga taga Hong Kong na karamihan sa taga Hong Kong, ang talaga natin, gustong lipatan natin is Canada. At saka yung hindi naman nagka-Canada kasi syempre may mga qualification yung Canada, yung iba naman is nagpupunta ng other Europe country. And then, yun na nga, sa mga kaibigan ko is pumunta naman sila ng Russia. So, ganito yon. Yung Russia, nung time na yon is talagang maganda ang hiring, malakas ang hiring nung 2013. So, puro sila Russia. At doon kami sa agency ng Artelec. So, sa mga taga Hong Kong, Artelec po yung agency namin noon, papunta dito sa Turkey. So, puro kasi Russia ang noon nung hiring. Pero nung early 2015, so, nag-hiring na sila ng Turkey. So, ganito po yon. So, di ba tayo, nung time na yon talagang illegal pa. Illegal po talaga ang magiging cross country. Ano ibig sabihin ng cross country? Halimbawa, galing ako ng Hong Kong. Diba? So, lilipat ngayon ako ng Turkey. Ang tawag doon, cross country. Illegal po talaga yon. Wala po talagang proper documents galing sa Pilipinas. So, pero nung time na yon is pinapayagan pa nila kasi hindi pa masyadong maraming nag-a-apply at saka wala pang masyadong problema. So, meron ding mga taga Middle East, taga Saudi, taga Dubai, taga Qatar na pumupunta dito sa Turkey. Pero iba naman yung nila. Iba naman yung way nila. So, wala ako masyadong idea nun. So, ngayon, yung pag-uusapan natin, ngayon yung time na to. Okay? So, dito talaga sa Turkey, bawal na makapunta dito pag galing ka ng Hong Kong, galing ka ng Singapore, galing ka ng ibang bansa sa Middle East. Kailangan talaga umuwi sa Pilipinas. So, take note sa mga kababayan natin gustong pumunta dito na gusto nyong legal.
kailangan po talagang umuwi kayo sa Pilipinas. Pero ang maganda doon, habang nasa ibang bansa kayo, halimbawa nasa Qatar kayo, nasa UAE kayo, nasa Singapore kayo, nasa Hong Kong kayo, pwede muna kayong mag-apply sa mga agency or mag-contact sa mga agency na gusto nyong pumunta dito sa Turkey. Okay? So, kumbaga, huwag kayong umuwi sa Pilipinas nang wala pa kayong siguradong employer or wala pa kayong siguradong chance na makakapunta dito kasi sayang naman yung panahon, 'di ba? Sayang. So, advantage sa mga nandyan pa sa ibang bansa, work muna kayo at maghanap muna kayo ng connection dito sa Turkey. Okay. So, ang ano natin is kailangan prepare kayo kasi po merong walang bayad pero hindi pwedeng wala kayong gagastusin. Okay? Ito lang yung tips. Hindi pwedeng wala kayong gagastusin. Kasi may kaibigan ako, si Sharon, sa ka-boardmate ko. Actually, hindi Turkey yung ina-applyan niya dati. Kasi nagtatrabaho na siya ng ilang years sa Singapore. So, galing siya sa Singapore, tapos umuwi siya sa Pilipinas, tapos nung time na nag-COVID, hindi siya nakabalik kaagad. So, na-stay siya so more than 1 year or 2 years yata yun. So, nung nag-apply siya pabalik Singapore or Hong Kong, ngayon, yung agency na ina-applyan niya is merong hiring para sa Turkey. So, nagkataon na nandun siya. So, nagkataon na siya yung na-interview ng amo at sa, sinuwerte siya dahil nagustuhan siya ng amo. So, siya yung nakuha kaagad. 'Di ba? Siya yung nakukuha kaagad. So, kunti lang po yung nabayaran niya. Kasi, ang ano naman talaga is sagot ng amo, yung mga plane ticket natin, sagot ng amo, at saka kung may babayarin man sa agency, amo ang nagbabayad yon. Pero dito sa Turkey, hindi po ganun lahat. Okay, hindi po ganun lahat ang nangyayari sa mga aplikante natin. So, yun yung ibibigay ko sa inyo na tips. So, merong mga karamihan sa mga kakilala ko, at isa na rin ako doon, malaki ang gastos ko papunta dito sa Turkey kahit galing kami sa Hong Kong, di ba? Dahil galing kami sa Hong Kong at Artelec yung agency namin papunta dito. Malaki po yung nagastos namin. Pero ang good news, dahil legit po yung agency namin. Bakit ko sinabing legit? Kahit legit na illegal, okay? May mga ganon. Kasi dapat uwi kami ng Pilipinas para maging legal yung papers namin papunta dito. Bakit legit? Kasi yung perang binayad namin is hindi na sayang. Ito lang po yung tips ko sa mga kababayan nating OFW na nag-a-apply papunta dito sa Turkey. Doble ingat po tayo kung kailangan natin mag-ingat ng 100% kasi marami po sa kababayan talaga natin dito sa nag-apply papuntang Turkey is na-scam po sila. Anong klaseng scam? Yung ina-applyan nila is hindi naman pala totoong may connection dito sa Turkey. So, yun po talaga ang pag-iingatan natin. Yun po talaga ang dapat natin gawin na dapat yung ina-applyan natin, yung sinasabi nilang agent or agency, mas maganda may agency talaga. Kailangan pumunta talaga kayo sa may office po talaga kayo doon sa Pilipinas. Kasi yun naman ang ng government natin kasi may hahabulin ang government natin if ever magreklamo tayo. Kasi kung yung ina-apply ninyo is agent lang, tao lang, at lalong-lalo na sa Facebook lang, malaki po ang chance na hindi po yun legit. Scam po yun. Kaya ganito ang na lang natin, tips natin. So una-una, kung galing kayo sa ibang bansa, para legal, alam nyong legal, ang ina-applyan nyo is my office or my agency sa Pilipinas, okay? At pinapauwi kayo sa Pilipinas. Pag sinabi sa inyo, okay, galing kayo dyan, okay lang, pwede, walang problema, ganyan-ganyan. So, may yung mga pangakong yun, 50% po doon is scam. Hindi po siya totoo. Pero pag sinabi po sa inyo na uwi kayo sa Pilipinas at meron kayong agency doon, isa po yun sa nagpapatunay na legit po yung agency na ina-applyan ninyo. At dapat kailangan tanungin ninyo sila kung meron ba silang connection dito sa Turkey, kung meron ba silang agency
affiliated. I'm not sure kung tama yung word na ginamit ko. So, na dito sa Turkey din naka-assign or naka-base. So, yun po ang ano natin. At saka, isa pong tips sa mga kababayan natin, wag po kayong basta-basta magpadala ng pera. Pag sinabi nilang kailangan magbayad ka muna ng ganito, magpadala ka muna ng 10,000, 15,000 for first, wala pa po kayong nakitang mga, sabihin natin, hindi pa kayo na-interview, hindi pa kayo nakakita ng amo, wag po kayong magpadala. Yes, naiintindihan ko po na medyo gusto nyong mag-apply, kaya gusto nyo magpadala kaagad kasi may pera naman kayo, kaya walang problema. Pero isipin nyo po, yung perang pinadala ninyo, 50%, 90%, mai-scam po yun, mawawala po yun sa inyo pag hindi nyo po sigurado yung taong nakausap nyo, lalong-lalo na pag sa Facebook lang, okay? So, ito din po yung tandaan nyo, pag makipag-usap kayo sa tao sa Facebook, dapat yung profile niya is may mukha, okay? Wag yung aso, wag yung pusa, wag yung dagat, wag yung buwan, wag yung mga kahoy, mga forest, mga ganyan. Dapat po meron pong mukha. And then, kung sakaling wala mang mukha, agency lang, pangalan ng agency, okay, walang problema. Pero dapat po makipag-video call kayo, okay? Kailangan makausap nyo. Number 1, dapat may mukha yung yung profile pic sa kausap nyo sa Facebook. Number 2, makipag-video call po kayo para alam nyo po at nakikita nyo na hindi po itim or puti yung kausap ninyo, kasi mas mahirap po pag puti, ibig sabihin taga ibang bansa, or itim kasi syempre pag hindi po yan totoong tao, kasi karamihan sa mga is mga scam is hindi po nagpapakita sa video call. At pangatlo, kailangan po humingi po kasi sa kanila ng ID or passport para alam nyo po kung yung ID or number 1 is passport, para kung yung mukha na kausap ninyo, yun ba yung nakikita ninyo na sa passport na ibinigay niya, kasi hindi po masyadong mapipeke, pero meron din pong chance at pwede po nating i-double check yan, okay? Pwede po nating i-double check. So, matutulungan ko po kayo sa pagdo-double checking, pero dapat sundin po muna natin yung mga simple tips lang naman. Marami pa pong tips na pwede nating basihan para po sabihin nating legit. Pero doon po muna tayo sa simple lang. Kasi kung yung tatlong simpleng tips lang na para ma-sure na legit sila, hindi pa natin ma-comply, sigurado pong mai-scam tayo. Okay? So, just, subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin. Nandito po ako sa Turkey, OFW po ako dito sa Turkey. Mag-subscribe po kayo, mag-like and mag-comment na rin po sa video na napanood natin ngayon, kasi sa susunod is magbibigay po ako sa inyo ng kahit konting tips, hindi naman lahat, kung ano yung pwedeng agency na pwede nating ma-applyan dito sa Turkey. Ayan po, maraming salamat at sana po ay nakapagbigay ako ng konting tips para sa mga kababayan nating mag-apply dito papunta sa Turkey. Thank you and may the Lord God bless us all. Thank you. Huwag pong kalimutan mag-subscribe, like, at mag-iwan na rin po ng comment. Thank you guys. Bye!